Ngayon, magandang araw mga katrupang maglalado. Nandito ulit kami sa school at magdidilig ng mga seedlings ng talong at sili. Kung mapapansin ninyo mga katropa ay madami-dami na ang mga dahon. Halos lahat ay may tiga-4 na dahon na. At yung ibang dahon ay medyo malalapad na. So sa ibang mga nursery mga katropa, ini-sprayan nila ng foliar para mabilis na lumapad yung dahon. Wala po akong budget para bumili ng foliar. Biglang talaga. Ang goal natin ngayon sa pagtanim nitong talong at sili ay hindi tayo masyadong gagastos. Magre-rely tayo sa organic na fertilizer na makukuha lang dyan sa palibot. Katulad ng compost, mga dumi ng hayop tulad ng dumi ng baboy, dumi ng manok, baka, kalabaw. Yan, mga composted na dumi ng hayop. Ito ang ating gagamitin. Dahil wala naman tayong budget sa pagpatanim nitong mga ito. Nung nakaraan ay malaki ang naging gastos natin sa pagpatanim ng sitaw. Kaya lang wala nakabalik dahil binagyo at nasigido ng ulan. Natunaw ang sitaw. Yan, samahan niyo mga katropang maglalado. Didiligan na natin. Ganito lang pagdidilig mga katropa. Ginaganyan ko lang. Hindi ko na ginagamitan ng sprayer. Mas maganda sana ang tubo nito mga katropa kung itong growing media ay hinaluan ko ng coco peat saka carbonized rice hull. Dahil mas buhaghag ang lupa, mas mabilis na hahaba ang ugat ng mga seedlings. Kaya nga lang wala tayong budget para bumili ng coco peat at ng carbonized rice hull. So purong compost na lang. Kaya ganyan, dasik. Hindi masyadong makagapang ang ugat sa ilalim. Kaya ganyan mga maliliit ang mga naging seedlings. Ayan, ganyan lang mga katropa pagdidilig. At maya mga katropa ay gagamas-gamasan ko din at nung nakaraan ginamasan ko na ito ay may mga bagong tubo na naman ng mga damo-damo dito sa mga butas ng seedling tray. Hindi kasi maganda na may mga damo, may mga kaagaw sa nutrients ang ating mga seedlings. Yan, maigi na lang mga katropa at may mga nakasahod na timba dito sa tapat nung sa lulo. So bali ang ginagamit nating pandilig ngayon ay galing sa tubig ulan. Yung iba ang ginagamit ay yung sprayer. Pag ganitong klase ng pagdidilig ay kahit 2 araw kang hindi magdilig ay solve yan, ayos yan, basa pa din yan kahit 2 araw mo na hindi madiligan. Pag sprayer ang ginamit mo, kailangan ay araw-araw ang pagdidilig. May mga humahabol pa ng mga seedlings ng sili, naturubo pa lang yung ibang seedlings. Katulad yan huling-huli na. May dun sa mga pinahabol ko na seeds ng sili ay nabuo gawa ng pagkapunla na ulanan. Itong mga seedling tray na ito, nababad sa tubig yung mga seeds ng sili. So yun ang disadvantage mga katropa pag walang greenhouse. May greenhouse sana dito sa school kaya lang wala nang bubong. Din yung greenhouse na ginagamit namin dati para sa hydroponic system, nasira na yung bubong. Naigi na lang mga katropa at bakasyon ngayon. Kaya may napustuhan itong mga seedling tray. Kasi kung may pasok, hindi ito pwedeng ipwesto dito sa pasilyo. Problema nito, pagpasukan, saan ko na ito ilalagay? Babalik ko na naman dun sa imbakan ng tubig, dun sa dating nilalagyan ito. Mapagod pag naandun. Hihilahin tapos paghapon ibabalik. Ganda na ang tubo nitong mga talong. Medyo malalapad-lapad na ang yan. Kahit ginamasa na ay may mga nahuling nagtubo ng mga damo-damo. So dapat yan maliliit pa lang ay tinatanggal na. Kasi yung ugat niyan pag lumaki ay nakakasagabal dun sa ugat ng mga seedlings. Pag binunot mo na at malaki na, madadama yung ugat ng mga seedlings ng talong at sili. Imbis na yung sustansya ay ma-absorb na yung seedlings, makukuha pa ng mga damo.
Nakaapektuhan na lang ang paglaki ng mga seedlings. Apat na seedlings ang nagtubo sa isang tree. Kasama pansili. Apat na talong, may isang sili. Magwalis-walis muna kayo dyan. Yun yung aking opisina mga katropa. Ayan, tapos ng diligan. So ang sunod ko naman gagawin mga katropa ay gagamasan ito. Yung maliliit na mga damo-damo na nagtubo. Ginamasan ko na ito nung pizza 30. So, 3 araw lang may mga nagtubo na naman. Sa bahay mga katropa, meron din ako mga nakapunlado na talong at sili. Halos ganito na rin o mas malalapad-lapad pa dito yung dahon. Pero na ako na itong ipunla. Yun naman ay nakapunla sa ang growing media ay ipot ng manok na may halong garden soil. May halong kaunting buhangin. So yan, kung mapapansin nyo mga katropa, matatangkad. Medyo matatangkad itong mga seedlings dahil sa hindi ito nasisikatan ng araw. Nagkakabul ng sikat ng araw. Pero mga seedlings na doble-doble ang nagturubo. Yan, mga butas ng seedling tray na may dobling seedlings. Pinaalis ko na katulad nito. Dalawa. Tatanggalin ko ng isa. Dilipat ko ay dito. Ano, 3. Dalawa. Yan, dilipat ko yan. Ito, 5. Sayang naman pagka yan, para mas maging healthy pa itong ibang seedlings. Magkakaroon ng competition yan pagka dubli-dubli sila. Payat yan lahat. So para maging healthy ang mga seedlings, pag-iwa-iwalay natin at marami pa namang bakanting butas dito. Ngayon mga katropa, nailipat ko na yung mga seedlings na dubli-dubli. Happy farming mga katropa. Bye bye!